morning mga kangani. Ride kita muna ngayon mga kangani. Holiday pa na, samantalahin natin. Ride lang kita. Pagka ano lang kita, magbe-breakfast kita dito sa ano, T-World. Chill ride lang ito mga kangani. Oras dito 5:20 ng umaga mga kangani. Hindi pa naman humid. Gawa ng summer na dito mga kangani, kaya hirap mag-bike. Dapat kagabi ako magawa para ride, kaya nila ang gulping ano, humid. Wala pa gaano ano sasakyan ngayon. Aga pa, matulog pa mga tao. Haba dyan mga kangani. Sayer Commercial. Haba yan. Mga ano yan, iba't ibang showroom, car showroom, mga ano, iba't iba. Halo-halo na yan mga kani, pero karamihan dyan mga showroom ng car, gawaan ng mga sasakyan. Ayos kita dito. Painit muna kita ng ano, sikmura mga kani. Medyo nanot kita. Sinikmura kita. Ayan, kita ditong egg sandwich. Breakfast natin. Nandito kita sa ano, Commercial Sayer. Ayan. Breakfast muna kita dito. Pinapatubigan yung ano, Bermuda. Sarap magbike mga kangani. Pwede kitang tumawid dyan sa underpass na yan mga kangani. Tawid kita ng kabilang bike line, pero aikutin natin ito para mahaba-haba. Madulas ito mga kangani. Dahan-dahan lang kita. Dahil tubig. Over naman ito. Siyatong mano yung tubig. Dito na sa bike line na ano, napunta halos. Pasobra yun ng ano, ng nozzle ng tubig. Na-enjoy natin yung ngayong week mga kangani, gawa ng 4 days holiday natin, gawa ng patayang ama ng hari dito sa Qatar mga kangani. Kaya na-enjoy natin, nakarelax kita ngayong weekend. Tapos ngayon Friday, regular off namin mga kangani, Friday. Kaya 5 days rin kitang walang pasok mga kangani. Kaya nakarelax kita. Bukas pasok na uli. Ayan, back to work na naman kita mga kangani. Ay, buti hindi ganong humid pa. Samantalahin natin, gawa ng hindi malang kita makapag-ride sa gabi. Humid, maganda sana mag ride sa gabi, kaya nga nila humid, hirap. Hindi na pati ako sanay mag-ride ng solo ride mga kangani. Solo ride, hindi ka mukha dati, talagang binabakbakan ko yan, maski solo ride lang kita. Pero siguro sa winter, after natin magbakasyon, try natin yun. Nahanap-hanap rin ng katawan mga kangani pag malayong ride. Ngayon wala, hindi na talaga kita makapag-ride ng ayos. May ano dito, may mga gap, kaya hirap mag-bike ng ano, diretsuhan. Tawid na kita dito. Nandito na kita sa kabilang ano, bike line mga kani.
Ganda dito mga kani. Maganda na yung ating ano, tinakbo. Ano na kita, 32 kilometer. Videohan natin ito. Kaya nga walang kulay yung ano dito, bike line, no? Pero ayos. Dahil puno. Ingat nga nilaan kita dito sa ano, sa tinik ng ano, mga puno-puno. Yan ang nakakatinik sa gulong. Dapat pala sa kabila, tumawid na kita sa kabila. Mamaya doon na kita sa kabila. Ganda dito. Talaga ginastusin nila yung mga puno na yan, tinanim. Mas mahalaga dito ang puno mga kangani. Pag nagputol ka ng puno dito, sigurado kulagong ka sa kulungan. Bawal dito. Mahalaga yan, parang buhay rin ng tao ang halaga niya mga kangani, mga puno dito. Yan, ganda. Kamuti oh. Ginawa na nilang halaman yung kamuti. Kamuti yan mga kangani, sa may gitna na yan. Minsan nananalbusan ako dyan oh. Nakalibot pa ako sa labas mga kangani. Ngayon wala, nasa company room na kita, kaya hindi kita makapagluto, bawal. Catering kita mga kangani, kaya kakamis rin yung ano pag nagaluto. Ano pala ito, King's College Doha. Ito pala yun. Ang cemetery yan mga kangani, cemeteryo. Yan. Yan ang libingan nila mga kangani. Tawid na kita sa kabila mga kangani. Dapat tumawid na kita kanina sa kabila. Walang tawiran dito. Dito na lang. Ayan ba? Bus yan mga kangani, passenger. May card ka lang, 2 real. 3 real pa lang pamasahe dyan. Kaya makakatipid ka dito pa kayo magrabas. Isa sa taxi. Pinakamura dito sa taxi 15 real, 10 real, kaya pinakamura yon. Kabulaklak mga kani. Dito kita para ayos. Yan. Mga ditch mga kani, puno ng ditch. Walang bunga, bagong tanim siguro ito. Yung parang anahaw oh. Ganda dito. Pahinga siguro muna kita. Ganda ng upuan no? Kaya nga nila mainit. Doon kita sa ano, hanap kita ng masisilungan. Na yung bike dito, bike lane dito mga kangani, nagaw under construction no? Dito kita mag-shortcut. Malapit na kita sa room natin mga kangani, gawa na baka bigla kitang tawagan ng ano, mag-pick up ng ating ano, balikbayan box. Ngayon ang pick up mga kangani 9 to 12, 7:35 na mga kangani. Kaya balik na, lapit na kita sa ating kwarto. Yan o, cemetery ito mga kangani, cemetery nila ito. Ayan o, kita nyo mga kangani. Yan, Misimir Ministry cemetery. Yan mga kangani, cemetery nila. Lawak yan mga kangani. Meron rin pala silang ano, libingan. Akala ko kung kahit saan sa disyerto pwedeng ilibing. Para rin katulad sa atin mga kangani. Akala ko ba't disyerto pwede na nilang ilibing. Pero siguro ito yung mga talagang mga, may mga kaya talagang dito nila nalibing. Pero siguro lahat rin. Yung mga nakikita lang natin sa video minsan, kahit sa ganito mga disyerto pwede nang ilibing nila. Pero ito talaga, ayan, hanggang doon niya sa kabila. Lawak nga. Hindi ko lang alam kung may pinakang pansyon, parang yung simento rin sa atin. Siguro pangalan lang siguro mga kangani. Gawa ng nabaon lang nila ay. Hindi na katulad sa atin na nasimento pa. At ilagay lang nila sa ano, yung tawag nito, ibalot nila sa puntintela. Yun ang tradisyon ng mga Muslim mga kangani. Ibabalot lang nila sa tela ang patay, tapos yun ililibing na nila yun within 24 hours ata.
ang maximum ano nila. Parang katulad ng India, 24 hours. Pero sa India, pagkaalam ko, nasunog nila mga kangali. Talagang nasigaan nila yung ano doon. Kung saan kinikarimit nila. Talaga naghahanda sila ng mga kahoy doon para pansiga. Para maano yung maging abo yung kanilang bangkay mga kangali. Ganun ang proseso nila, hindi kamukha sa atin. 1 week, 2 week. Kahit bahat binalsa mo, walang problema mga kangali. Ganun ang tradisyon sa atin mga Pilipino. Pero sila iba. Within 24 hours, libing na yan mga kangali. Yun ang policy nila. Yan, dito na kita. Baybayin na natin itong bike lane mga kangali. Kasi pag dito, makikita mas kita dyan. Sigurado kita. Dito kita. Sigurado kita dito. Hindi kita gaano pamilyar dyan sa cemetery na yan. Dito lang kita sa bike line. Sunod kita sa policy mga kangali. Pero wala kitang problema. Hindi masamang sumunod sa policy mga kangali. Dapat kung saan bansa kita mga kangani, sundin natin yung policy nila para wala tayong maging problema pagdating ng kagipitan mga kangani. Sunod lang tayo mga kangani para kahit sa bansa kita mga kangani, kailangan sundin natin ang rule. Kung saan man kayong bansa naroon, sundin natin ang rule mga kangani para wala tayong maging problema pagdating ng kagipitan. Yun. Sabagay, nasiminar naman sa atin yan bago kita napidos kita dyan mga kangani, diba na? Kaya kailangan sumunod kita para wala maging problema. Anong bansa ka man naroon mga kangani, sumunod tayo sa patakaran nila. Kung anong policy ng bansa na napuntahan natin, dapat gayon. Yan mga kangani. Pahinga lang kita dito mga kangani. Malapit na rin kita sa kwarto. Nag-aabang lang kita ng ng antay ng ating yung ma-pick up ng ating balikbayan box mga kangani. Ngayon na schedule. Kaya lumapit na kita sa room natin para magkatawagan man ay after 10 minutes nasa kwarto na kita mga kangani. Pintuhan muna kita dito mga kangani. Nandito kita sa ayan, si Amara. Pahinga muna kita. Magpalamig-lamig kita dito mga kangani. Ayan ang background ko. Ayan. Cemetery yan mga kangani. Libingan ng mga Muslim mga kangani. Pintuhan lang kita dito mga kangani. Ayan. Kailangan paminsan-minsan mag-relax din kita sa buhay mga kangani. Lalo na yung mga kapwa ko OFW mga kangani. Laban lang kita mga kangani. Saan man panig kitang mundo naroon. Para sa ating pamilya, kailangan paglabanan natin lahat ng tiis, lungkot, pagtsatsaga para sa kabubuti ng ating pamilya mga kangani. Kaya dapat panatilihin nating healthy, saka mahirap magkasakit mga kangani. Lalo mag-isa lang kita dito sa ibang bansa, napakahirap mga kangani. Kaya bless rin ako mga kangani. Sa tagal ko dito sa abroad mga kangani, isang dekada, lampas na akong isang dekada mga kangani. Pero awa ng Diyos, talagang binibless kita ni Lord, ni God. Hindi ka palaging healthy ang ating katawan. Nagkakasakit man kita, mga sipon-sipon lang, mga allergy, mga gayan mga kangani. Pero sana Lord, thanks God sa mga blessing palaging. Alam mo mga kangani, yung pagising natin sa umaga mga kangani, blessing na sa atin. Isang malaking blessing na mga kangani nang gumising tayo sa umaga, na isang bliss na yun pangani mga kangani sa ating buhay. Gawa lang hindi natin ang alam ang buhay, hiram na lang natin ang buhay natin mga kangani. Kaya gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa mga kangani. Yun ang isang mabuting paraan para sa ating buhay. Mawala man tayo sa mundo, may mga alaala silang maaalala sa ating buhay. Lalo tigit, wag na tayong pumunta sa sa ibang tao, sa pamilya natin. Number 1 yan, pamilya natin. Lalo tigit mga magulang natin, asawa, anak.
Importante sa buhay natin mga kangani yung kahit yung sa kapamilya na lang natin mga kangani. Ako mga kangani, hindi ako perfectong tao dahil siyempre matagal na ako sa abroad, pero siyempre kailangan mga kangani. Pag sa bansang sinilangan lang ako para sa akin, walang mangyayari. Siguro talagang nagakupra, nagangisda, ayos rin sa atin, maganda rin naman sa atin, gawa lang siyempre kasama natin ang mahal natin sa buhay. Yan ang number one, kasama natin ang mahal natin sa buhay. Pero minsan hindi mo masisisi ang kapalaran mga kangani. Ito yung kapalaran ko eh. Kaya mga kangani, nakwento ko lang yung naging karanasan ko sa buhay. Matagal na rin ako mga kangani sa abroad, pero ito awa ng Diyos, nakakaraos rin naman. Pero maraming pagsubok na dumating sa buhay ko, pero nandiyan si Lord para sa akin. Ginagabayan niya ako palagi. Siyempre, lahat naman tayo may napagdaanan sa buhay, pero kailangan harapin natin mga kangani. Bawat isa sa atin binibigyan ng pagsubok ni Lord mga kangani. Yan ang tandaan natin sa buhay natin. Kaya palagi na lang natin i-accept kung ano man yung mga dumarating sa atin sa buhay, pagsubok na binibigay sa atin ni Lord. Accept na lang natin palagi mga kangani. Hindi sa atin yan ibibigay ni Lord kung hindi natin malalampasan. Parang usano pagsubok lang sa atin yan mga kangani. Pasensya na kayo, medyo nagdadrama kita. Yan ang background natin mga kangani. Gusto ko lang kayong makakakwentuhan dito sa vlog ko mga kangani. Sinishare ko lang yung buhay-buhay ko. Isang dekada na ako, lampas pa mga kangani. Sa totoo lang, gusto ko pang mag-ibang bansa, sa ibang country. Pero naisip ko siguro hindi pa rin natin masabi. Hanggat na andito ako, hindi ko masabi. Mahirap magsalita ng tapos mga kangani. Kasi siguro hanggat na andito ako, hindi ko masasabi no hanggang sa ibang bansa pa rin ako. Pero para sa akin, gusto kong makapiling ko ng pamilya ko mga kangani. Isa pa na nagkakaedad na rin ng magulang ko mga kangani. Medyo marami ng araw, taon ang hindi natin sila nakakasama, mga kapatid. Pag nagkakapamilya ng mga kangani, medyo hindi na natin alam yung buhay. Hindi na kayo nagkakasama, nagkakabanding-banding, saglit na araw lang. Yun, siguro ganun talaga mga kangani pag malalaki na kayo ng magkakapatid. Minsan, hindi nagkakanuwaan. Pero kami naman, awa ng Diyos mga kangani. Sa aming pamilya, kahit kami naghihirap, dumaranas lang ang pagsubok. Pero awa ng Diyos, magkakasundo naman kaming mga magkakapatid. Yun ang isang bliss rin yun mga kangani. Pero minsan hindi nagkakaintindihan, pero nasusul pa rin mga kangani. Tampuhang magkakapatid lang, pero dapat paglabanan natin. Wala tayong sasandalan mga kangani kung hindi ating mga kapatid. Number one. Yan ang ating, hindi tayo iiwan yan. Pag dumating yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan mga kangani. Kaya ito, kwento-kwentuhan, tamang kwentuhan lang kita dito mga kangani para naanuhan yung ating yan, hindi kita nakapag-refill ng tubig, pero meron pa, kalahati pa. Katulad nito mga kangani, kaninang umaga, grabe, kitang-kita natin yung pagsabog dyan sa taas. 3 missile lang umano, buti nadidepensahan mga kangani ng government dito. Paano pa kaya kung hindi nadidepensahan yung mga missile sa taas mga kangani? Sigurado isabog kita mga kangani. Kaya pasalamat pa rin tayo sa gobyerno ng Qatar mga kangani. Talagang safe dito mga kangani. Talaga hindi nila pinababayaan at hindi nila talaga inaano yung kanilang bansa. Pinoprotektahan talaga nila mga kangani. Kaya bless kita mga kangani. Kaya sana matapos na itong gera na ito mga kangani. Sa Saudi ngayon, grabe. Talagang pinapasabog rin sila ng Yemen. Sana matapos na itong gusot na ito mga kangani. Kwentuhan lang kita dito mga kangani. Share lang sa mga bagay-bagay na siyempre gusto ko lang kayo makausap mga kangani. Matagal-tagal na rin kitang nag-vlog mga kangani, pero hindi kita updating sa mga vlog mga kangani gawa ng siyempre
inuuna natin yung trabaho. Hindi naman kita makapag-vlog araw-araw, daily vlog, gawa ng siyempre bawal doon sa company namin ng ibibideo yung aming produkto. Bawal yun mga kangani, gawa ng ang company namin ngayong gobyerno yung may-ari, kaya hindi natin pwedeng i-vlog, bawal, baka makasuhan kita mga kangani. Kahit sa production puno ng CCTV mga kangani, kaya gusto na nating daily vlog pero hindi natin magawa mga kangani, kaya pasundot-sundot lang kita mga kangani. Wala na rin time kita kangani, gawa ng siyempre pagdating natin sa kwarto gabi na rin kita, na overtime natin kahit pandagdag sa ating sahod mga kangani. Hindi na rin kalakihan ng ating sahod, hindi naman kita katulad nung talagang malaki yung sahod, pero nakakaraos rin naman mga kangani. Kaya nagtagal rin kita sa company mga kangani. Marami rin pagsubok ang mga dumating dito sa akin mga kangani, pero hindi ako nag-give up mga kangani, gawa ng siyempre para sa pamilya natin. Pero ang awa ng Diyos, binibless naman tayo palagi, hindi naman kita napabayaan mga kangani. Kwentuhan lang kita mga kangani sa mga buhay-buhay ko dito. Shout out sa iyo dyan Brother Erwin, nasa New Zealand na siya, saka si Brad Rolly nasa nag for good na siya, contractor na siya mga kangani. Sana one day, iniisip ko na rin, gusto ko na rin mag for good, pero kailangan pa mga kangani. Marami pang naasa sa atin, pero kung sa aming mag-asawa lang mga kangani, sa aking pamilya lang, wala namang problema, hindi naman sa pagyabang, nakakaraos na rin kita. Kasi madiskarte rin naman kita sa pag nandiyan kita sa Pinas mga kangani. Bagay mga pangkain-kain lang kaya natin kitain yan mga kangani. Kahit papaano naman may napuntar na kita kahit papaano. Sa tagal natin sa abroad may napuntar na kita kahit papaano. Saka number one mga kangani, kailangan ang mga asawa natin marunong rin sa buhay, madiskarte. Kaya blessed rin ako sa sa partner ko mga kangani, gawa ng support siya mga kangani sa lahat ng bagay, support siya sa akin. Kahit siyempre hindi naman kami perfectong pero ayos. Kailangan sa mag-asawa mga kangani, kailangan lalo kang kayo, long distance relation. Tagal na kami mga kangani, long distance relation ship, pero awa ng Diyos, ito matatag. Kaya pasalamat ako sa aking partner. Kahit magkalayo kami talagang tiwala kami sa isa't isa. Sa iba-iba marami ngayon hindi naman sa talagang nasabi kong bliss ako sa aming partner mga kangani, gawa lang siyempre simula kami kasal talagang magkalayo na kami, kaya siguro hindi rin kami binibiyayaan ng blessing, pero hindi naman kami nawawala ng pag-asa mga kangani. Sabi nga, habang may buhay may pag-asa mga kangani. Malay mo, isang araw pag bakasyon ko, dibigay na, di ba? Yung minimithi namin sa buhay mga kangani. Kaya sana gusto na rin ng aking partner, gawa ng nagkakaedad na rin. Sabi ko nga, kalabaw lang at tumatanda, kaya laban lang mga kangani. Siguro hanggang dito na lang mga kangani, medyo mahaba na yung aking pagdadrama mga kangani. Share ko lang sa inyo mga kangani yung buhay-buhay ko dito. Ayan, sanayan rin mga kangani. Tagal ko na rin talaga nagsusulok, sanay na ako mag-isa mga kangani. Sa company ko, ilan lang kaming Pilipino, tsinaga ko. Tsaka ngayon naman mga kangani, hindi naman imposible na, kasi mainip ka sa pamilya mo, video ko lang. Wala nang imposible mga kangani, hindi ka mukha daw dati, talagang sulat-sulat lang. Pero siguro pag ganun hindi ka tatagal. Pero ngayon talagang parang magkatabi lang palagi kayo. Pag nag-video call ka, okay na, nakamonitor ka lang sa kanila, ayos na yun mga kangani. Kaya bukas back to normal na naman ang trabaho mga kangani. Kaya back to reality na naman kita, panibagong pakipagsapalaran na buhay. Kaya panatilihin lang natin palaging positive sa buhay. Kahit maraming pagsubok na dumarating sa atin, kayanin natin mga kangani. Yun lang ating sabi nga, pag hindi tayo dumadaan sa mga pagsubok na binibigay sa atin,
walang challenge ang ating buhay mga kangani. Yun ang ating tandaan sa buhay. Kahit yung mga milyonaryo na mayayaman, stress rin yung mga kangani. May pagsubok rin dumarating sa kanila. Hindi lang tayo, sabi nga. Bawat isa sa ating lahat mga kangani, dumadaan yung mga pagsubok na talagang kailangan malampasan natin mga kangani. But para sa akin, pray lang tayo. Huwag tayo makalimot sa taas. Yun ang importante sa atin. Yun ang palagi kong inaano sa ano ko. Yun ang aking sandata mga kangani. Magpray tayo kay Lord. Pagising natin, magpasalamat tayo sa lahat ng biyaya sa pang-araw-araw na binibigay sa atin. At lahat ng blessing na binibigay sa atin bawat araw mga kangani. Bad man yan o hindi maganda, bless sa atin yun mga kangani. Ang importante, yung nagising tayo sa umaga, sobrang blessing na yun mga kangani. Palaging hilta ang ating pangatawan mga kangani, yun ang bless sa atin mga kangani. Kaya dapat habang nandito tayo sa mundong ibabaw mga kangani, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Panatilihin nating maging mabuting tao. Yun lang ang sa akin. Para pagdating ng araw, kunin ka man ni Lord, mawala ka sa mundo, may alaalang ibibigay. May alaalang maaalala. May makakaalala sa iyong tao. Yun mga kangani. Maganda yung maging may alaala ka sa buhay mo. Kung wala ka man sa mundo, may maaalala sa iyo. Yung nabubuhay ka pa nga mga kangani. Medyo madrama na kita mga kangani. Yan, ipakapakita ko si Amara. Tagal ko na rin serbisyo sa akin ng mga kangani. Yan. Maya mauwi na rin kita. Papasarap ang ating kwentuhan dito mga kangani. Yan. Yan natin background mga kangani. Nandito pa rito ka. Ganda ng puno mga kangani. Ayan. Taas yan. Mga bulaklak. Saka yung mga building, commercial building. Doon kita galing kanina mga kangani. Sarap pang ano. Maya kita mga kangani. Kwentuhan pa kita mga kangani. Kamatsili yata ito mga kangani. Itong ating puno na ito. Kamatsili. Ayan may bunga ay. Kamatsili oh. Kamatsili pala ito. Nakain yata ito mga kangani. Kamatsili nakain yata ang ano ito. Bunga. Maya mauwi na rin kita. Medyo mainit na. Medyo madilim lang dito. Gawa na nasa limlim kita ng puno mga kangani. Pero dyan mainit na. Mainit na dyan. Sarap magbike mga kangani. Kakamiss magbike. Dati nung naandito sina Brother Erwin, araw-araw palagi kami nagra-ride kahit galing trabaho mga kangani. Hindi pa gaanong mano ang oras natin nung mga kangani. Maaga tayo umuwi galing sa trabaho. Pero ngayon talaga halos gabi na kita makauwi. Kaya wala na kitang time mag-ride. Gustuhin man natin talaga. Pero sa totoo lang mga kani, talagang nahanap-hanap ng katawan natin ng pagbabike. Siguro dala ng palagi na rin kita nag-bike. Kaya nahanap-hanap ng katawan. Sarap magbike mga kangani. Laking tulong rin sa ating katawan pag nagbabike. Nararamdaman ko sa katawan ko mga kangani, pag mabigat na yung katawan ko, talagang nahanap-hanap po yung pagbabike mga kangani. Nakakagaan ng katawan pag nagbabike ka mga kangani. Saka yung mo, yung mga muscle, immune system mo talagang parang kondisyon. Kaya yun talagang laking bagay magbike. Talaga natatagtag yung buong katawan mo. Kaya talagang ako pinipilit kong magbike talaga pag talagang kailangan may time. Pero talagang wala, talagang kita sa tawag nito, wala lang talagang time. Ngayon na nga din, salamat kita, nakapag-day off kita ng bali 4 days kitang holiday mga kangani. Gawa ng naman tayong ama ng hari dito sa Qatar mga kangani. Kaya lahat ng government employee walang pasok, holiday. Tapos nga yung Friday, kaya bali 5 araw yung ating walang pasok. Kaya yun, napaayos kita. Isang linggong
walang pasok, kaya nakarelax kita mga kangani. Nakagala-gala kita sa sa Duha nung nakaraan. Tapos yun, ngayon last day nakapag-bike kita kahit pa paano. Umasimba sana kita, kaya nga tinanghali kita ng gising mga kangani. Pero nakasipagsimba naman kita nung nakaraan. Bukas trabaho na naman. Kaya yan, laban lang mga kangani. Mga kakapwa ko OFW, laban lang kita sa buhay mga kangani para sa ating pamilya. Masasaat, makakaraos din kita mga kangani. Hirap makapagsapalaran sa ibang bansa mga kangani. Lungkot ang ating kalaban dito, pero sa panahon nga naman ngayon hindi na gaano malungkot. Gawa nga niyang gawa ng mga video call na yan mga kangani. Hindi na gaano maano. Saka yearly laang naman pati yung uwi ko dito sa yung pag nauwi ako mga kangani. Yearly laang naman ako. 8 months. Pwede na rin akong umuwi mga kangani. Kaya hindi rin gaano mainip. Kaya nga nila minsan nag-i-extend kita. Siyempre magastos rin kada uwi mga kangani. Siyempre yung budget natin dyan, hindi natin pag wala kitang budget ng mga kangani, wala kitang trabaho, walang income, mahirap. Kaya kailangan may bala ka pag mauwi ng Pinas. Hindi pwede yung bahala nung dumiskarte pag nasa Pilipinas na. Hindi pwede yung mga kanganing gano'n. Gawa ng hindi naman sa napakahirap sa atin. Sa panahon ngayon napakahirap ng buhay sa Pinas mga kangani. Pag wala ka talagang pinagkukunan, grabe, talagang makapapakamot ka sa ulo kahit hindi makatim mga kangani, sabi nga. Kaya dapat talaga dyan sa atin may negosyo mga kangani. Kailangan meron ka talagang pinagkukunan araw-araw, gawa ng magastos. Yung 1,000 dyan mga kangani sa atin, grabe, parang 100 na lang ang value sa panahon ngayon mga kangani. Pag naksuklian yung 1,000, wala na, parang 100 lang. Pag nakabili ka ng 1 kilong karne, magkano ang karne? 350, 380 ata. Grabe, magkano na lang. Mga ingredients ka pa, mga sibuyas na yan, napakamamahal na. Kaya isang kainan mo dyan 500, matik. Kung malaki pa mo yung pamilya mo, 1,000. Pang market mo isang araw, matik yun. Paano kung pa wala kang pinagkukunan mga kangani? Nga. Sabi nga, nga ka. Sa bagay, kita namang mga Pilipino mga kangani madiskarte. Lahat ng bagay madidiskartehan natin yan, lalo kung siyempre kung sanay rin lang, nakakaraos rin man siyempre. Yun nga nila, hanggang gayon lang mga kangani, nakakaraos lang. Yung gusto nating mabili, ika nga, sabi nga, gusto nating maabot, hindi natin maabot. Kaya kailangan dyan duplikayod mga kangani. Gawa ng iba, kumakayod na, wala rin. Kaya pero hanga pa rin ako mga kangani doon sa mga kababayan natin at mga tambay. Talaga nakakaraos. Buti pa sila gawa ng sugal-sugal lang, good times lang, painom-inom, pero kakaano rin kakaingit rin sila Kaya nga nila, sabi nga natin, hanggang doon lang sila. Hanggang doon lang yung kanilang buhay, masaya na sila ng gayon. Pero yung katulad nating nangangarap kahit pa paano makaahon sa hirap yung ating pamilya, kahit hindi na makaahon sa hirap yung mabigay natin yung mga pangangailangan na gusto nila, isang magandang na rin sa kanila. Yung may paramdam natin sa kanila yung maginhawa, nakakaraos, kahit pa paano ay buwan-buwan hindi sila namang problema ng mga pambudget, ay okay na yun. Hindi naman kailangan yung yumaman, hindi na kailangan yan sa panahon ngayon mga kangani. Sa totoo lang, naado na kita, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng may ipon ka, may pundar ka. Pero sa panahon ngayon, ang kailangan natin yung makasama natin ang pamilya, kalusugan. Sapat, okay na. Hindi na kailangan yung masyado kang mayaman. Hindi natin madadala sa hukayan mga kangani. Yung may ipon kang tama lang para sa pamilya, okay na.
Huwag na tayo maghangad nung malaki pa. Kung anong ibigay ni Lord na blessing mga kangani, bonus na lang yung talagang pinagpala, pagpapalain ka talaga ng magandang biyaya. Ayun, bonus na lang yung gayon. Para sa akin, makaraos mga kangani, yung may ipon ka kahit pa paano, may mahuhugot, okay na yun mga kangani. Importante sa akin yung kalusugan ng pamilya. Yun ang importante mga kangani. Mapera ka nga, milyon-milyon yung pera mo sa bangko, tapos may isang pamilya ka may sakit, wala rin mga kangani. Parang pahiram lang sa iyo yung mga bagay-bagay na gayang pera mga kangani. Para sa akin, may sapat na ipon, hindi naghihirap ang pamilya, malusog ng pangangatawan, okay na sa akin yung mga kangani. Hindi ko na hinahangad yung marami akong investment sa buhay, marami akong investment na lupa, mga ganan-ganan. May marami kang pera sa bangko. Hindi naman sa pagyabang mga kangani, may kaunti na rin naman kitang naipunta kahit papaano. Makakatulong na rin sa atin yun kung kahit anytime pwede na kita mag-forward. Kahit papaano makakaraos na kung ika nga, sabi nga. Pero kaya pa naman natin, siguro mga ilang taon pa kita dito. Sabi ko nga, kaunting tiis na lang. Bakit maging okay ang lahat? Kahit babalik pa rin kita sa ating bansa mga kangani. Para sa akin, napakaganda na. Mas maganda talaga sa lupang sinilangan natin sa bansa natin mga kangani. Napakaganda. Kahit pa sabihing maganda sa parting ganito, halimbawa mga Europe, ganan. Para sa akin, maganda pa rin yung para sa ating bansa. Iba pa rin yung pamumuhay sa ating bansa mga kangani. Kahit naghihirap kita, kasama ang pamilya, pagsubok, siyempre, at least kasama ang pamilya mga kangani. Kaya, pansamantala lang ito mga kangani. Itong pag-iibang bansa natin, pang lang natin ito sa ating pamilya, pansuporta ba. Saka, makaipon ng kaunti, ayos na yun mga kangani. Paano yun mga kangani? Hanggang dito na lang siguro ang ating kwentuhan. Sa sunod na lang ulit siguro kita magkakwentuhan mga kangani. Medyo tanghali na. Bakit biglang dumating yung magpipick up sa ating balikbayan box mga kangani. Hanggang dito na lang siguro mga kangani. Medyo mahaba na rin yung ating pagkukwentuhan. Sana nakarating kayo hanggang dulo ng aking vlog mga kangani. Sana safe tayo lahat mga kangani. Lalo na yung mga kapwa ko OFW. Saan man panig kayong mundo naroon. God bless sa ating lahat. Jesus loves you mga kangani. God first. Bye bye mga kangani. I love you all.